Libiste. Napapahiya po sila rito sa mga batang congressman. Ang tatanda na po nilang senador, ang tatanda na po nilang congressman, pero napapahiya po sila sa mga bagito na mga bata pa, no? Mga Gen Z na mga congressman natin. Ayon po kay ang ganda po ng sinabi ni Congressman Leandro Libiste. Eto po, walang tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila. Ang ginagawa nila sa nanay ko sila tumatawag to stop me. Pero hindi ko naman siya sinusunod. Ibig sabihin, no, pinatitigil po si Libiste, ang kinakausap po yung kanyang nanay. Pinakikiusapan po yung nanay niya. Sa mga hindi po nakakakilala sa nanay ni Libiste, ang nanay niya po ay si Loren Legarda. Ayan, Loren Legarda. Ayon po rito kay Congressman Libiste, hindi niya sinusunod ang pakiusap ng kanyang ina. Alam mo, hindi naman natin tinuturo na maging suwail tayong mga anak. Pero napakatagal ng politiko ng nanay mo as Congressman Libiste. Ibig sabihin, pasok na siya riyan sa sistema. Sa tagal po ng pagiging senador ng nanay mo, alam na niya yung mga problema at wala na po silang nakikitang mali. No? Kasi ganun talaga eh. Pag matagal ka na sa sistemang buktot, wala ka nang makikita. Alam mo, panghawakan mo yan, Congressman Libiste. Sana, huwag ka magpa-impluensya sa nanay mo. Hindi kami nagsabi niyan. Ha? Siya mismo ang nagsabi niyan. Alam niyo po, tayo pong mga tagalabas na hindi po congressman, hindi po senador, maaring magtaka tayo, no? Bakit ganun sila kakurakot? Bakit nila pinalalampas, no? Pero sila po na matagal na po sila diyan sa mga pwesto nila. Ano na po sila eh, kinain na po, yun po yung tinatawag natin na kinain na ng sistema. No? Kaya, Congressman Leandro, hindi naman sa tinuturuan ka namin na sumuway sa iyong ina pag pinakikiusapan kang tumigil na. Pero syempre, ang nanay natin, alam nyo naman yung mga nanay natin, di ba? Gusto rin niya na hindi tayo mapahamak. Pero nariyan ka na eh. Ibig sabihin, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon, no? Habang kasisimula mo pa lang, ituloy-tuloy mo na yan kaysa kainin ka ng sistema na hahayaan mo na lang din dahil ikaw ay miyembro ng majority o ikaw ay kung ano pa man, no? Sana maging matatag ka lang. Yan lang ang panalangin namin. Dire-diretso nyo yan ni Congressman Kiko Barsaga. Nang sa ganun, yung mga tao po ay maligayahan. Sana po, no? Ay tuloy-tuloy lang ang paglaban. Kasi once na pinalagpas mo yan, ganun po kasi nagsisimula yan, ay bagito pa lang ako. Yan na yung kalakaran na inabutan ko. Hayaan ko na lang sila. Total, baka magalit sila sa akin. Ganyan po nagsisimula na yung isang bagitong mambabatas, yung isang bagitong taga-gobyerno, yan po magsisimula para makorap na siya ng sistema. Kaya tama yan, no? Yung kung yung nanay mo hindi na makakawala sa sistema sa dami ng kanyang pinakikisamahan, ikaw sana ay maging matuwid, no? Gabayan ka nawa ng aming Santa Clara David. Ipanalangin po namin Santa Clara David na mamatay na po ang lahat. Lahat-lahat po sila. Lipulin ninyo
ang lahat ng mga mandurukas, ang lahat ng mga magnanakaw. Hmm. Alam niyo po, hindi po ako magtataka na kung bakit si Leandro Lebiste naiiyak sa mga interview kasi ang tindi po ng pressure sa kanya. Di po ba? Yung kumbaga yung bigat ng ine-expose niya. Kita po ninyo, kita nyo naman yung reaction. Sa normal na pagkakataon po, dapat binibigyan ng parangal yung bata na yan. Pero sa actual po, dahil sa ginagawa niya expose, nung una, nabanggit niya yan eh. Sabi niya, grabe, ako na nga yung nag-expose, ako pa yung tila binabash, no? Siya pa raw yung binabash. Eh, yung nang babash naman sa'yo, Congressman Lebiste, mga troll lang yan. Huwag mong problemahin yan. Dahil yung mga mamamayang Pilipino ay, ay ano ngayon, sumusuporta sa'yo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa laban. Ayan. Okay. Meron pa siyang isang sinabi, hindi ko lang makita, maganda po yun eh. Yung tungkol sa, ano ba yun? Teka, hanapin ko lang, ang ganda kasi nung mensahe niya eh. Hanapin ko lang na konti ah. Ito po, sa mga tahimik pa ngayon tungkol sa mga anomalya sa gobyerno, itatala sa kasaysayan na kayo ay mga tagapagtanggol at kasabwat sa pagtatakip ng pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. So, yan po. Ito, totoo po to, no? Nakatala na po to. Biggest corruption, no? Kung kayo po ay mananahimik, kung kayo po ay magiging tagapagtanggol ng gobyernong korap, matatala po kayo sa kasaysayan. Maaalala po kayo ng inyong mga constituents, no? Na etong tao na to, etong congressman namin, sa panahon na pinakamalala, ang korupsyon sa gobyerno ay kumampi. Kumampi dun sa hindi niya dapat kampihan. Kaya napakaganda po ng sinabi nito ni Congressman Lebiste. Sa mga nanatahimik ngayon, itatala sa kasaysayan na kayo kasabwat at tagapagtanggol at nagtatakip sa pinakamalaking korupsyon ng ating bansa.